Kasalanan niya. Kaya pinatulang ko. Inom-inom ng alak. Hindi sa tiyan nilalagay, kundi sa ulo. Nagpakalasing siya, tapos inaway ako. Kaya aarestuin ko sa dadalhin sa presinto. Huwag na. Ako nang bahala sa kanya. Hayaan mong turuan ko siya ng leksyon para magtanda. Para matuto siyang rumispeto sa gaya nating otoridad. Ibalato mo na sa akin ang PID. Pagpasensya mo na siya. Ako lang magtuturo ng leksyon sa kanya. Okay? Kung hindi sa pakiusap ni Nilo, tutuluyan kong damputin at ikulungan dyan niyo, Carol. Nag-away pala kayo ng bayaw ko. Kaya may black eye ka, Daniel. Tinaydor ako ng gagong yun bago kami inawat ni Borja. Akala ko kung ano na naging problema mo, kaya pinarada mong mobile sa harap ng bahay namin. Gusto ko lang maihinga sa'yo ang sama ng loob ko sa dating bayaw mo. Nakapag nakainom pala ng alak, nabuburyong. Naghahanap ng gulo at wala na sinisino. Abordo lang yun. Kasi nakipag-break sa kanyang girlfriend niya. Pero may gusto akong sabihin sa'yo, Carol. Ano yun? Ayan, saka na. Kapag nakapagpapanglop sa ka na. Bakit di mo pa sabihin ngayon? Nakakaya eh. Ano ba gusto mong sabihin sa akin? Carol, maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mahal kita? Hindi! Ano, Carol? Nanliligaw sa'yo si Ampid. Oo, Nilo. Ipinaalam ko sa'yo dahil mapilit kang malaman kung bakit nakita mo nakaparada kanina sa harap ng bahay namin ng mobile ng pulis na dati mo kasama sa serbisyo. Ano naging sagot mo sa panliligaw sa'yo ni Ampid? Ay, bakit gusto mong malaman? Wala ba akong karapatang malaman? Nilo, Alalahanin mo. Malaking utang na loob mo sa akin. hindi ko nakakalimutan yon. Dapat kang tumanaw ng utang na loob sa akin, Carol. Hindi ka dapat makipagrelasyon sa ibang lalaki. Kung may lalaking dapat makapalit ng asawa mo sa buhay mo, na mamahalin mo, walang iba kundi ako. Dahil mahal kita. Mahal mo ko? Oh. Matagal na. Ang pagmamahal ko sa iyo ang pinakamalaking dahilan. Kaya pumayag ako sa pakiusap mo. Sa ipinatrabaho mo sa akin. Kuya Nilo? Oh. Anong ipinatrabaho sa'yo ni Carol? Pauline! Aminin mo! Aminin mo! Aminin mo! Pinalinis niya yung bayo. Meron. Maingay. Oo. Door closes. Oh. Ngayon nakauwi na tayo, Kuya Nilo. Magtapat ka sa akin. Umamin ka. Pauline, Bakit inoobliga mo si Carol na tumanaw ng utang na loob sa'yo? Na mahalin ka. Aminin mo! Aminin mo! Na mahalin ka niya. Ilaw ka bigla eh. Na mahalin ka niya gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Bakit inoobliga mo si Carol na tumanaw ng utang na loob sa'yo? Na mahalin ka niya gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Bakit? Bakit? Bakit?
Kasi, Kasi ang utang na loob niya sa'yo, ang dahilan kaya inuobliga mo siyang mahalin ka niya dahil pinatay mo ang asawa niya, hindi ba? Hindi ba? Pauline, Hindi ko pa malalaman kung hindi ako sumunod sa'yo, Kina Carol, na mabalitaan kong umawat ka sa pag-aaway ni na Jonathan Pitt. Hindi pala totoong aksidente na napagkamulan mo lang na drug pusher ang asawa ni Carol. Hindi pala totoong mistaken identity ang nangyari kaya pinatay mo siya. Sadyang pinatay mo ang asawa ni Carol dahil sa utos niya! Oo! Totoo! Pero ang isang dahilan kaya hindi ko napahindihan ang pakiusap ni Carol. Dahil may malubhang sakit ang asawa niya. May taning ng buhay ni Romel. Kaya para hindi na magtagal ang paghihirap nito, at para makupra ni Carol ang malaking halagang insurance ni Romel, nagtrabaho ko para palitaming ang aksidenteng pagkamatay ng kanyang asawa. Kuya Nilo! Nagmagandang loob lamang ako kay Carol, Pauline. Tumulong lamang ako sa malaki niyang problema sa kanyang asawa. Kaya nagkaroon ako ng kasong mistaken identity. Yung pangkawa talaga yung pwede mawala yun. Kala ko nga, di mo na pagkinin mo mga Pauline, hindi ako magkakaila sa'yo. Dapat, Carol. Tinawagan kita dahil inasahan ko magiging tapat ka sa akin. Mulat sa pool, naging tapat ako sa'yo. Bakit hindi mo agad inamin sa akin na pinakiusapan mo ang Kuya Nilo ko para ipapatay ang asawa mo? Hindi ko inaasahang magkakaroon ng damdamin sa akin ng kapatid mo. Carol, naging kriminal ang kuya ko. Nawala siya sa serbisyo dahil sa'yo. Huwag mo na akong sisihin. Kung nalaman ko lang agad ang ipapatrabaho mo sa kapatid ko, pipigilan ko siyang sundin ang utos mo. Nangyari ng lahat. Hindi ko malaman kung ano ngayon ang gagawin ko. Natin! Malalagay rin sa ayos ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala. Carol! Ipaubaya mo sa akin ang lahat ng dapat gawin, okay? Wala tayong magiging problema. Okay? Kala ko, okay. Boy, sinayag mo yan, boy! Yan! Yan, billiard hole! Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kung ano mangyayari sa buhay ko kapag tuloy na wala sa akin si Pauline. Kaya pinuntahan mo ako rito sa bilyaran, madalas kong tambayan. Niyaya kita rito sa labas ng bilyaran para pakiusapan. Tulungan mo naman ako para magkabalikan kami ng kapatid mo. Wala akong maitutulong sa'yo dyan. Wala. Pero, nung nasa serbisyo ka pa, minsan man hindi ka napahiya sa akin. Huwag mo akong sumbatan. Maraming drug addict at pusher ang natiklo mo dahil sa tip ko. May kapalit ng halagang lahat ng impormasyong binigay mo sa akin. Gagawa ko ng paraan. Kahit kanino mangungutang ako. Matulungan mo lang ako magkabalikan kami ni Pauline. Sorry. Sorry. Kahit ano sabihin mo, hindi ko mauutusan ang kapatid ko na makipagbalikan sa'yo. Huh? Sige, diyan ka na. Itutuloy ko na ang paglalaro ko ng bilyar. Pagbabayaran mo panghihiya mo saan? Ha? Lasing ka ba? Papa. Lalaro ko ng bilyar. Pagbabayaran. Bilyar. Pagbabayaran mo panghihiya mo sa akin, Borha! Pagbabayaran mo! Bayad na ako sa bilyar.
Ross dyan. Wala pa? Basta dyan. Ross. Panlima pa. Ano? Diyan? Madidisgrasya si PO3. Hello, Brora. Dito na yung pumatok ang gulong. Ano? Ano ka mo dyan? Madidisgrasya si PO3. Nilubor ha? Opo, inay. Dahil nung aktibo pa siya sa serbisyo, marami siyang nasagasaan mag-aatikat po siya. O bakit mo pinaalam sa akin yan? Dahil gaya ko, alam ko pong matutuwa ka rin kapag may masamang nangyari sa pulis na pumatay sa panganay na kapatid ko. Ay, alam mo, gusto ko magkaroon ng hustisya kapag kamatay ng Kuya Romel. Magyayari po yun, ay. Makakarma rin si PO3 Bora kapag itinig ko siya sa mga taong galit at gustong makaganti sa kanya. Ang gusto ko makulong si Borja dahil sa pagpatay sa kuya mo. Mas makakaganti po tayo sa kanya kung madidisgrasya siya. Sinong didisgrasya sa pulis na pumatay sa kapatid mo? Ha? Jan? Sino? Parang may motorsiklong bumubuntot dito sa motor ko. Di ko makilala ang driver ng motor na nasa likuran ko. Dahil naka-helmet siya at gabi pa. Kapag lumiko pa rin siya sa nilikuan kong intersection, malamang na ako nga ang binubuntutan niya. Oh? Talagang sinusundan ako ng nakamotor na yun. Huwag siya magkakamali. At kahit wala ako sa servisyo, may gamit akong naipundar para maproteksyonan ko ang sarili ko. Ha? Naglabas ng baril ang driver ng motor na bumubundod sa akin. Tinutukan ako! Ay, sayang yung puto ko, patay. Wala na akong puto. Wala ka natira eh. Eh, wala eh. Saan ito mga pumutok? Dalawang baril muna tapos saka Putay pa. tinamaan yung puke, tinamaan yung motorcycle. Bumili ka muna doon. Naglabas ng baril ang driver ng motor na bumubundod sa akin. Yan o. Akin, tinutukan ako. Okay na yung... Naglabas ng baril ang driver ng motor na bumubundod sa akin. Tinutukan ako. Pagbagsak ng bola sa motor niya, hindi na siya nakabangon. Hindi na siya nakakilos. Makakabangon pa ba siya sa likod ko sa pinatutukan niya? Sa tapat ng kanyang puso, sigurado todas na siya. Oh, paubos na pala ang gasolina nitong motor ko. Tama-tama, may gasolinahan sa malapit. Pakakargahan ko muna itong motor ko bago ako magbalik dito. Pagkatapos kong magpagasolina, katawagan ko nagpatrabaho sa akin para itumba si Borja. Siguradong matutuwa siya dahil tapos na ang problema niya sa kabaro kong pulis. Palilitawin kong natapos ang buhay ni Borja dahil sa mistaken identity. Hello? Tapos na ang pinatrabaho mo sa akin. Oo. Naitumba ko na si PO3 Nilo Borja. At gaya na napag-usapan natin,
Palilitawin kong aksidente ang pagkakapatay ko sa kanya. Na napagkamalang ko siyang hold-upper na nakipagbarilan sa akin habang tumatakas. At nang tugisin ko ang hold-upper, si Borja napatay ko. Dahil sa mistaken identity. No, sige. Saka na tayo mag-usap ulit. Tinawagan lang kita para ipaalam sa iyo ang success ng trabaho ko. Babalikan ko ng bangkay ni Borja para masiguro kong magiging malinis ang aking naging trabaho. Carol, Mabuti na parito ka, Pauline. Tuloy ka. talagang tutuloy ako dito sa bahay mo. Para mapag-usapan natin mabuti ng personal ang mga nangyari, ang problema. Wala naman tayong dapat problemahin. Anong wala? May pinatrabaho ka sa kuya ko. Natapos naman niya ng maayos ang pinatrabaho ko sa kanya. Pero naniningil siya ng kabayaran na naging trabaho niya sa'yo. Sa naging trabaho niya sa'yo. Tutuloy ako dito sa bahay mo. Para mapag-usapan natin mabuti ng personal ang mga nangyari, ang problema. Wala naman tayong dapat problemahin. Anong wala? May... Ano yun? Ano yun? Sila. May... Problemahin. Anong wala? May pinatrabaho ka sa kuya Nilo ko. Natapos naman niya ng maayos ang pinatrabaho ko sa kanya. Pero naniningil siya ng kabayaran sa naging trabaho niya sa'yo. Kung bahala ron. Paano? Ipagkakaloob mo sa kanya sarili mo? Hindi ako maaaring pumatol sa kapatid mo. Alam mo yan. Pagmamahal mo ang inaasahan at hinihinging kapalit ng kuya Nilo ko sa ginawa niya pagpatay sa asawa mo. Hindi ko maaaring ibigay ang gusto niya. Kilala kong mapusok ang kapatid ko. Pauline, huwag ka nga problema. Baka hindi siya pumayag na hindi mo ibigay sa kanya ang gusto niya. Inaasahan ko na yun. Kaya may solusyon na ako doon. Carol! Ipanatag mo loob mo. Bago ka pa dumating, lutas na ang problema natin. Paano nangyari yun? Anong ginawa mo? Oh, ano nangyari? Bakit wala rito sa tabi ng nakabuwal ng motor ni Borja ang kanyang bangkay? Ha? Alam ko tutuloy eh. Parang nawawala yung mata ko sa... Ano nangyari? Hindi mo kami madadaan sa tinapay. May talaga ng tinapay. Punta, may sumpaya na itong script niyo. Ni Ori. Oh. Ano nangyari? Oh. Ano nangyari? Bakit wala rito sa tabi ng nakabuwal na motor ni Bora ang kanyang bangkay? Saan napunta ang katawang nakabulagta rito kanina? Nasaan ang bangkay ni Bora? Dalawa lang ang malamang na dahilan. Kaya nawala ang bangkay ni Bora sa lugar na pinangyarihan ng pagpatay ko sa kanya. Maaaring may napadaan doon motorista na nagakalang buhay pa si Bora. Kaya isusugod sa kita. Nagkakalang. Nagkakalang. Nag-akalang? May napadaan doon motorista na nagakalang buhay pa. Tingnan na nga, no? Parang bangka lang eh. May napadaan doon motorista na nag-akalang buhay pa si Bora, kaya isusugod sa ospital. O may mga kabaro akong pulis na kumuha sa bangkay para darhin o darhin. Ano ba talaga? Ay puta, ano ba itong nangyayari ito? Bukas pa kasi na uli. Monday na tayo. Para, ano yan? O may mga kabaro akong pulis na kumuha sa bangkay
para dalhin sa morgue o punerarya. Oo nga. Ganun nga. Malamang na alin sa dalawa ang nangyari. Ipagtatapat ko sa iyo ang buong katotohanan, Pauline. Yan ang inaasahan ko, Carol. Hindi ako maaaring maglihim ng anuman sa iyo dahil mahal kita. Mahal din kita, Carol. Kaya nakipagrelasyon ako sa'yo. Ang pagmamahal ko sa'yo ang dahilan. Kaya nawalan ako ng amor kay John. At ang pagmamahal ko naman sa iyo ang pangunahing dahilan. Kaya binura ko sa buhay ko ang aking asawa. Ang akala ko, may malubhang sakit ang asawa mo. At sa malaking awa mo sa kanya, sa kagustuhan mo matapos na ang paghihirap niya, kaya ipinapatay. Ipinapatay. Daming plano pala. Gustuhan mo matapos na ang paghihirap niya kaya pinapatay mo siya sa kulo. Diretso. At sa malaking awa mo sa kanya, at sa malaking awa mo sa kanya, sa kagustuhan mo matapos na yung paghihirap niya, kaya ipinapatay mo siya kasi... Kay kuya. Ayun. Ipinapatay mo siya sa kulo. Pareho-pareho na tayo. Sa kagustuhan mo matapos na yung paghihirap niya, kaya ipinapatay mo siya kasi... At sa malaking awa mo sa kanya. Sa kagustuhan mo matapos na yung paghihirap niya, kaya ipinapatay mo siya sa kuya ko. Yun ang sabi ko kay Nilo. Pero hindi totoo yun. Migraine o karaniwang pagsakit lamang ng ulo ang problema ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. At hindi cancer sa utak. Hindi totoong may taning na ang kanyang buhay. Gaya ng sinabi ko sa kuya mo. At hindi rin totoong naka-insured siya. Carol, Ipinapatay ko ang asawa ko. Dahil hindi ko siya totoong inahal. Nagpakasalamang ako sa kanya sa pag-aakala kong kapag nagkaasawa ako, kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, magiging normal na ang pagkatao ko. Magiging normal na babae na ako. Pero nagkamali ako. Kahit may asawa na ako, umiral pa rin. Nanaig pa rin ang pagkakaroon ko ng pusong lalaki. Natuto rin akong magmahal sa'yo. Kaya nagtapat ako sa asawa ko. Natuto pa rin. sa... Mas ba po? Umiral pa rin. Nanaig pa rin ang pagkakaroon ko ng pusong lalaki. Natuto rin akong pusong lalaki. Natuto pa rin ako magmahal sa'yo. Kaya nagtapat ako sa asawa ko. Nakiusap ako sa kanya. Nagmakaawa na bigyan niya ako ng kalayaan. Pero hindi siya pumayag. Siniman. Hindi, Carol. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Nakikiusap ako, Romel. Nagmamakaawa sa'yo. Unawain mong damdamin ko ang pagkatao ko. Wala sa'yo. Nasa iba ang aking kaligayahan. Kapag nagpatuloy kang makipagrelasyon sa iba, kapag nagpilit kang makipaghiwalay sa akin, dahil sa kapwa mo babae, gugustuhin ko pang mawala ka na lang ng tuluyan sa buhay ko. Romel, Ako mismo ang papatay sa'yo! yun ang dahilan. Kaya ipinapatay ko ang asawa ko sa kapatid mo, Pauline. Para hindi ako patayin ng sarili kong asawa. Para wala nang maging hadlang sa ating relasyon, sa ating kaligayahan. Naiintindihan kita, Carol. Pero malamang, hindi ka maintindihan ng Kuya Nilo ko. Inaasahan ko na yun. Kaya kung ipinatrabaho ko kay Nilo ang asawa ko, ipinatrabaho ko rin siya sa iba. Ipinatrabaho mo ang kuya ko?
Ipinapatay mo rin siya? Oo. Ipinapatay ko si Nilo sa paraang katulad ng ginawa niya. Mistaken identity. Maiintindihan mo ako, Pauline, hindi ba? Maiintindihan mo ako. Mapapatawad mo ako sa ginawa kong pagpapapatay sa kapatid mo. Kung talagang mahal mo ako, hindi ba? Kaya ng pagmamahal ko sa'yo. Mahal mo pa ba ako sa kabila ng lahat? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ang damdamin ko. Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita, Carol. Mahal pa rin kita. Salamat. Ang problema ko na lamang ay kung paano mabubura sa mundo ang inutusan kong pumatay sa kapatid mo. Hayop ka, Carol! Daniel! Narinig ko ang lahat ng buong katotohanan. Pinaasa mo lang pala ako na pakakasal ka sa akin kapag nasunod ko ang pinatrabaho mo. Pero niloko mo lang pala ako. Daniel! Kailanman, hindi ko pala maangkin ang pagmamahal mo dahil may puso kang lalaki. Hayop ka! Daniel, wag! Wag! Gaya lang ginawa ko kay Nilo. Papatayin din kita! Kapag ipinutok mo ang baril mo, bubulagta ka rin walang buhay ang pid. Bora! Oh! Buhay pa ako. Nagkunwari lamang akong napatay mo para malaman ko kung sinong numambo sa akin. Ano daw? Pero po kinilin. May sumpa talaga, no? Nagkunwari lamang akong napatay mo para malaman ko kung sino nang ambo sa akin. Pero hindi mo ako napatay dahil may suot akong bulletproof vest at may sandata akong talagang inihanda ko para maproteksyonan ko ang sarili ko sa kagaya mong traidor. Bora! Si Carol ang traidor! Oo! Narinig ko rin ang lahat. Ang buong katotohanan. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Pareho tayo niloko niya. Kaya nga hindi tayo dapat magpatayan dahil sa kanya. Kaya pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Nilo, Hindi kita gagantihan, Carol. Hindi ko tutungisan ang aking mga kamay ng dugo ng kagaya mong mapagkunwari at mapaglinlang. Pero matitikman mo ang buong pikat. mapanlin lang. Huwag niyo akong pakialaman. Tragis ka. Walang Gusto ko na matapos na. Diyos ko, Rode. Kanya to. At mapaglinlang. Ang inang yan. Nang kagaya mong ng aking mga kamay ng dugo. Nang kagaya mong mapagkunwari at mapanlinlang. Pero matitikman mo ang buong bigat ng parusa ng batas. Nilo. Tumahan ka na, Paulina. Dapat kang magpasalamat. Dahil nakaiwas kang lalong masira ang iyong buhay. Nakakulong na si Carol. Matapos kaming tumestigo ni Daniel laban sa kanya. Pero makukulog ka rin, kuya. Nagkamali ako. Nagkasala. Kaya dapat ko rin tanggapin ang parusa sa akin ng batas. Nakapagsisisi lamang na nasira ang buhay ko. Dahil natuto kong magmahal at maging sunod-sunuran kay Carol. Ang babaeng meron palang pusong lalaki na hindi ko kagad nalaman. Kaya naging biktima ako ng maling pagkakakilala sa kanyang pagkatao. Naging biktima ako ng mistaken identity.